Good morning to each and every one of us. Tayo po ngayon ay mag-focus sa tinatawag na term na kapayapaan. Okay? Kasi ito po ngayon ang madalas natin narinig sa mga balita, peace treaty, kapayapaan, ganito, ganyan, ganon. Meron nga po bang tunay na kapayapaan ngayong na-unfold na po ang dapat ma-unfold sa mga Bible prophecies? Ito ang aking hinagap diyan. Ever since na naging bansa muli ang Israel, mas lalong lumabo para sa kanila ang kapayapaan. Okay, hindi po ako may sabi niya ng Biblia. Tingnan po natin. Pero tingnan po natin kasi both chapters po ito, katuloy lang po yung chapter 5. Pero nung araw po kasi wala naman po mga chapter ang Bible. That's why nung sinulat po ito dati, diretso siya. Kailan lang naman nagkaroon ng mga chapters ito eh. Originally wala pong chapters sa mga Bible, wala mga verses. Kaya tignan po ninyo mabuti. Ang context po nito ay iisa po siya. Nung katapusan ng chapter 4 at saka early chapter 5, iisa po ang konteksto. Tignan po nating mabuti. 1 Thessalonians, maganda may mga Bibles din kayo. At ako po ang gagamitin kong Bible ngayon ay very accurate na translation. Ito po ay ang The Living Bible na inilabas noong 1971. Why accurate? Sapagkat dito naging madali para sa mga readers na mabasa kung ano yung gustong sabihin na meaning from the original Greek. Ano po? Napakaganda po ng salin ito, The Living Bible. At yes, maganda pong gamitin ito sa pang-ministry, tsaka pang-devotion. 1 Thessalonians chapter 4, umpisaan po natin sa 15, no? Matatapos tayo ng 18. I can tell you this directly from the Lord. Ayan, directly from the Lord. May sinabi siya, I can tell you this directly from the Lord, that we who are still living when the Lord returns will not rise to meet Him ahead of those who are in their graves. Napakagandang salin. For the Lord Himself will come down from heaven with a mighty shout and with the soul-stirring cry of the archangel and the great trumpet call of God. And the believers who are dead will be the first to rise to meet the Lord. Yung mga namatay na noon pa mga mananampalataya. Sabi ng Bible, and the believers who are dead will be the first to rise to meet the Lord. Then we who are still alive and remain on the earth will be caught up with them in the clouds to meet the Lord in the air and remain with Him forever. So, comfort and encourage each other with this news. Alam natin kung anong event ang binanggit ng Bible dito. Ito ay ang the rapture of the church. Mas malinaw na salin, mas accurate, mas naka-root sa Greek na word, no? Ano po siya, ito po ay rapture of the church na tinatawag. Sa rapturo po sa Latin, kung di ako nagkakamali. At ito po ay rapturo in Latin, kaya naging rapture po sa English. So may rapture po talaga na tinuturo ang Bible. Caught up, ibig sabihin to be caught up, yun po. Tapos may katuloy po siya sa chapter 5. Tingnan nyo tingnan nyo yung banat ng chapter 5. Sa salin po ng Living Bible. When is all this going to happen? So may tinatanong siya. Ano yung tinatanong ni Pablo dito? Kailan ba mangyayari ang lahat ng ito? Siyempre, ang konteksto po rito, yung sinasabi po niya earlier. Sabi ko nga po dati, wala pa po mga chapters and verses ang Bible. Kaya sabi ni Pablo, when is all this going to happen? Tingnan niyo po I really don't need to say anything about that, dear brothers. For you know perfectly well that no one knows. Sinabi na po ni Pablo, walang nakakaalam nung araw ng rapture. Si Pablo na po nagsabi, pero sabi niya rito earlier, I can tell you this directly from the Lord. Nag-reveal ang Panginoong Jesus sa kanya tungkol sa rapture. Pero sabi niya, when is all this going to happen? I really don't need to say anything about that, dear brothers. For you know perfectly well that no one knows. Sabi pa niya, that day of the Lord will come unexpectedly like a thief in the night. Ayun, that day of the Lord will come unexpectedly like a thief in the night. Rapture po pala yung binabanggit doon.
Yung darating siyang biglaan, rapture pala yun kung babasahin natin sa Living Bible. Ang Living Bible ay napaka-accurate po mga kaibigan, napakagandang Bible nito. Ito po ay lumabas noong 1971 and it has become the best-selling book of the 1970s. Nakakatuwa noong 1970s, ang pinaka-best-selling book sa buong mundo ay Bible. Sana ngayon din po ganon. Ano po? At yes, and, I mean, they are very interested in the Word of God during that time at napakagandang salin. Di ba? Maunawaan niyo yung konteksto. Oh, sabi, ulitin ko po yung chapter 5, no? When is all this going to happen? I really don't need to say anything about that, dear brothers, for you know perfectly well that no one knows that day of the Lord will come unexpectedly like a thief in the night. Oh, tapos may binanggit po si Pablo dito sa susunod, no? Dito po sa verse 3, chapter 5 verse 3 ng 1 Thessalonians. Ito na po siya. When people are saying all is well, everything is quiet and peaceful, then all of a sudden disaster will fall upon them. As suddenly as a woman's birth pains begin when her child is born. And these people will not be able to get away anywhere. There will be no place to hide. Diba? Sinasabi po niya, kung sinasabi na peace and safety. Di po ba? Ngayon po, napakarami po nagsasabi, kapayapaan, kapayapaan, narinig natin madalas. Peace and safety, peace and safety. Tignan niyo po, binanggit po ito sa konteksto po ng rapture, ha? Kasi sabi niya, wala nakakaalam ng rapture. Pero binanggit niya rito, kumbaga ginawa niyang ginawang example ni Paul yung pag sinasabi ng tao na peace and safety, biglang darating ang distraction. Ginamit lang po niyang example yon para po sa rapture. Gustong ipatungkol ni Pablo na, hey, ang rapture parang ganito. Para ang pag sinasabi ng lahat na peace and safety, biglang darating ang distraction. Pero ganun pa man, kahit sinabi ni Apostol Pablo na ganun yon, since nasa Bible po yan, talagang ganun po ang nilalayon ng talata. Dahil ngayon po, marami nagsasabi, kapayapaan, kapayapaan. Pero walang masumpong ang kapayapaan. Sabi ko nga po, ever since nang ang bansang Israel ay naging nation, lalong dumami ang mga hukbo na nagagalit dito. Kaya ang kapayapaan lalo pong lumabo. Wala nang kapayapaan no, nagkalat po sila sa buong mundo. Wala nang kapayapaan, mas lalong umigting at mas lalong nawala pa ang pagkakataon na magkaroon sila ng kapayapaan dahil nga po sa pagiging nation nitong muli. Tandaan nyo, nakahula po yan sa banal na aklat. The Holy Bible. Dito lang po tayo maniniwala sa aklat na ito. We cannot put our faith or trust in anything other than this very wonderful book of the Lord Jesus Christ, the Holy Bible. Okay? Kaya nga po ako naniniwala po ako, since ginamit niyang example, peace and safety, then distraction will come. Parang ganito po yan ngayon, ang ibig sabihin ni Pablo. Pag sinasabi nila, malayo pa ang rapture, malayo pa yan. Huwag tayong mag-aral niyan, huwag tayong mag-eschatology muna. Doon muna tayo sa purpose ng buhay, dito tayo sa mundo, dito muna ang ituro natin yung mga, di ba, feeling good, preachings. Wag muna yung rapture, wag muna yan. Biglang darating ang rapture pag gano'n. Nag-gets niyo po yun? Kaya when you read the Bible, read it in the context. Minsan alisin natin yung chapters, alisin natin yung verses. Kasi minsan nakakalito po yan imbis na magbigay ng tamang katuruan no? Pero maganda po, kaya lang po dinagdag yung chapters and verses para sa kalaunan, maging maayos po yung distribution ng mga words. Okay? So, ayun pong ibig ko po sabihin. No? So, tayo po ay anytime, i-caught away na po tayo ng Panginoon. We will be lifted up. We will meet Him in the air for the very first time. As of the moment, pag may nagsasabi, kapayapaan, 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 ten. Ay, ano ba yun? Ay ba? Wala po. Wala pong peace. Merong fish sa palengke. Yun na lang, bilhin yung ulam mamaya. Healthy pa. Lalo na ngayon, mainit. Delikado ang karne. Fish na lang kesa sa peace. Dahil ang peace, malabo na yan.
No? Dahil ang totoong peace, matatanggap lang ng buong mundo kapag dumating na ang totoong Prince of Peace. Pero mga mananampalataya, despite ng kaguluhan na yan, meron tayong peace. Ang peace natin, hindi yung binibigay ng mundong kapayapaan, kundi ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo. Thank you mga ka-good vibes. God bless po sa ating lahat.